Ayon sa pag-aaral natin ng End Times, merong tatlong world war sa Book of Revelation. Una, ang ikalawang selyo sa pamumuno ng Russia sa first part ng 7 years of tribulation. Ang Battle of Armageddon ng Antikristo pagkatapos ng 7 years of tribulation. Ang Gog and Magog war ni Satanas after ng Millennial Kingdom. Kaya meron 3 major wars ang binabanggit ang Book of Revelation ayon sa pag-aaral natin. Ngayon, dadako tayo sa sinasabi nilang Battle of Armageddon na mangyayari mismo sa araw ng Second Coming of Christ. Sa tuwing nababanggit sa Biblia ang propesiya ng Battle of Armageddon, hindi mawawala ang mga pangyayaring ito. Una, ang pagtitipon ng Diyos sa lahat ng bansa para sa isang labanan. Pangalawa, ang lahat ng bansang ito ay magtitipon sa iisang lugar. Pangatlo, ang paglipol ng Diyos sa mga hukbo ng mga bansa. Pang-apat, ang literal na pagbabaha ng dugo. At ang panglima, mga nakakatakot na pangyayari sa araw, buwan, mga bituin at sa kalangitan. Ang 5 propesiyang yan ay hindi mawawala sa tuwing binabanggit ang Battle of Armageddon. Mapa Old Testament prophecy man o New Testament prophecy. Ngayon, bago ang Book of Revelation, may nabanggit na rin ang mga Old Testament prophets tungkol sa dakilang labanang ito. Una, yung sinasabi ni Propeta Isaiah. Kung babasahin natin ang Isaiah chapter 34 verse 2 to 4, sapagkat si Yahweh ay napupuot sa lahat ng bansa. Matindi ang kanyang galit sa kanilang mga hukbo. Sila'y natulan na at itinakdang lipulin. Ang kanilang mga bangkay ay kakalat at ito'y mabubulok at aalingasaw sa baho. At ang mga bundok ay babaha sa dugo. Ang araw at mga buwan ay malalaglag at madudurog at ang kalangit ay irorolyong parang balumbon. Ang mga bituin ay maglalaglag na parang mga tuyong dahon sa igos na naglalagas. So sa verse na yan, nabanggit na naman uli yung 5 katangian ng Battle of Armageddon. Una, yung pagtitipon ng Diyos sa lahat ng bansa para sa isang labanan. Pangalawa, ang lahat ng bansang ito ay magtitipon sa iisang lugar. Pangatlo, yung paglipol ng Diyos sa mga hukbo ng mga bansa. Pang-apat, ang literal na pagbaha ng dugo. At ang panglima, yung mga nakakatakot na pangyayari sa araw, buwan, mga bituin at sa kalangitan. Ito ay propesiyang hindi pa po nangyayari sa kasaysayan ng Israel. Kaya ang propesiyang ito ay mangyayari pa rin sa future. Ngayon, isa pang verse sa Old Testament na isinulat ni Prophet Joel. Joel chapter 3 verse 11 to 15. Pumarito kayo agad lahat ng bansa sa paligid at magtipon kayo sa libis. O Yahweh, ipadala mo ang iyong mga hukbo. Kailangan humanda ang mga bansa at magtungo sa libis ni Jehoshaphat. Akong si Yahweh ay uupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin ninyo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Durugin ninyo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Libo-libo ang nasa libis ni Jehoshaphat. Hindi magtatagal at darating doon ang araw ni Yahweh. Hindi na magliliwanag ang araw at ang buwan at hindi na rin kikislap ang mga bituin. So sa verse na yan, nabanggit na naman uli yung 5 katangian ng Battle of Armageddon. Yung pagtitipon ng Diyos sa lahat ng bansa para sa isang labanan. Pangalawa, ang lahat ng bansang ito ay magtitipon sa iisang lugar. Pangatlo, ang paglipol ng Diyos sa mga hukbo ng mga bansa. Pang-apat, ang literal na pagbabaha ng dugo. Panglima, ang mga nakakatakot na pangyayari sa araw, buwan, mga bituin at sa kalangitan. Again, ito ay isang propesiya na hindi pa nangyayari hanggang sa panahon natin ngayon. At wala pa sa history ng Israel ang digmaang pangyayari na nagtipon-tipon ng mga bansa sa isang malaking lambak, na literal na bumaha ng dugo at ang araw, buwan, bituin at kalangitan ay nagkaroon ng nakakatakot na pangitain. Hindi pa po ito nangyayari. Ngayon, sa time ni Jesus na-develop ang propesiya ng Armageddon sa mga pahayag niya sa harapan ng mga alagad. Ang Yahweh o Diyos na tinutukoy pala na lilipol sa mga bansa ay si Kristo pala mismo, ang anak ng tao. Ang sabi ng Biblia, Mateo chapter 24 verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan.
Again, nabanggit na naman diyan yung mga nakakatakot na pangyayari sa araw, buwan at mga bituin at sa kalangitan. Na after ng tribulation, magdidilim ang araw at hindi na magliliwanag ang buwan, malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kalawakan. Ito ay harmonize sa sinasabi ni Propeta Joel at Propeta Isaiah. At yung sinasabi sa Book of Revelation, sa ika-6 na selyo, ika-7 trompeta, at ika-7 mangkok. Natatiming ang nakakatakot na pangyayaring ito pagkatapos ng 7 years of tribulation. Ngayon, pagkatapos ng nakakatakot na pangyayaring ito sa daigdig, ano naman ang kasunod? Mateo 24 verse 30. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa Old Testament prophecy, si Yahweh ay binabanggit na lilipol sa mga nagtitipon na mga bansa. Pero sa New Testament, si Kristo pala yung binabanggit na Yahweh sa mga Old Testament books ayon sa verse na yan. Kaya sa New Testament books, maliwanag na ang anak ng tao o si Kristo Jesus pala ang siyang lilipol sa mga bansa sa Battle of Armageddon. At sa bibig na mismo ng ating Panginoong Hesus nang galing na magmumula siya sa mga alapaap at mananangis ang lahat ng bansa. Ang tanong, mga bansang ano? Mga bansang nagtitipon sa Valley of Megiddo. At sinabi din na darating siya na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ngayon, speaking of Armageddon, lalong naging malinaw ito sa Book of Revelation. Basahin po natin. Pahayag chapter 16 verse 13 to 16. At nakita kong lumalabas sa bunganga ng dragon at ng halimaw at ng huwad na propeta ang 3 karumal-dumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito ay espiritu ng mga demonyong gumagawa ng kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sabi diyan, lumabas daw sa bunganga ni Satanas, ni Antikristo at yung bulaang propeta ang isang karumal-dumal daw na anyong mukhang palaka. Well, hindi po natin pwedeng interpret ito ng literal dahil malayo mangyari ito sa katotohanan. Sa halip, we will take it as symbolical and figure of speech. Sabi diyan, mukhang palaka, meaning hindi naman siya palaka kundi mukha lang siyang palaka. Ngayon, by the guidance of God's Spirit, i-decode natin ang meaning ng lumalabas daw sa bibig ni Satanas, ni Antikristo at yung bulaang propeta na siyang karumal-dumal daw na anyong mukhang palaka. Ang sagot ay nasa verse 14. Ang sabi diyan, ang mga ito ay mga espiritu ng demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. So kung ito ay espiritu ng demonyo, tama ang ating interpretasyon na ito ay symbolical lamang at hindi literal na palaka. Ngayon, ano ang gagawin ng espiritu ng mga demonyong ito? Ipagpatuloy po natin ang verse. Ang sabi diyan, pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. So ang espiritu daw na ito ay nag-iimpluwensya sa lahat ng mga hari sa bansa sa daigdig upang tipunin para labanan daw ang Diyos. At kapag naman po sinasabi na mula sa bibig ni Satanas ng Antikristo at bula ang propeta, meaning ito ay kasinungalingan dahil lumalabas sa kanilang bibig ay masamang espiritu. So ang issue pala ng palaka na ito ay simbolo ng kasinungalingan. Tama, kaya nila na-deceive ang lahat ng bansa para labanan yung mabuting Diyos. Sabi kasi sa John chapter 8 verse 44, sabi ni Jesus, ang diablo ang inyong ama, likas sa kanya ang magsinungaling sapagkat siya talagang sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. So ang primary palang ugali ni Satanas ayon sa ating Panginoong Hesus, siya ang ama ng kasinungalingan at puro kasinungalingan ang sinasabi niya. Lahat ay puro pandaraya niya ay puro kasinungalingan sapagkat siya daw ay ama ng kasinungalingan. Kaya kung puro kasinungalingan ang sinasabi ni Satanas at ang kasinungalingang ito ay makikita daw natin sa simbolo ng anyong palaka. Ngayon ang tanong, anong kasinungalingan na nagmumula sa Diablo, sa Antikristo at ng bulaang propeta na may simbolo na mukhang palaka? Anong dahilan kung bakit dumating sa puntong naigather nila ang lahat ng mga sandatahang lakas ng buong mundo patungo sa Israel?
para salubungin ng gera ang second coming of Christ sa Battle of Armageddon? Well, ang sagot dito ay yung meaning ng palaka. At anong kasinungalingan ang bumabalot sa misteryosong simbolo na ito? Well, kung titingnan niyo mabuti ang itsura ng palaka, ito po ay itsura ng modern creature na trending sa panahon natin ngayon. Maaring ito yung nakita ni Juan. Ito ang mga aliens. So lumalabas sa pag-aaral na ang pinakamatinding deception sa last days ay yung alien theory. Isang global mind conditioning since 1948. Pinaniwala tayo na noon pa man na sa pamamagitan ng mind conditioning ng mga Hollywood movies, mainstream media, na merong alien dito sa universe. Na bandang huli kapag nangyari ang second coming of Christ, gagamitin ni Satanas ang mga Hollywood movies na ito, mainstream media, at even Western nation leaders. Si Kristo ay isang alien na sinasakop ang daigdig. Sa puntong igagather ng Antikristo at ng bulaang propeta balang araw para salubungin si Kristo sa isang labanan sa Valley of Megiddo. Ayon sa ikalawang Thessalonica chapter 2 verse 9 to 12, paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapaninlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak sa mga taong ayaw umibig sa katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Sa gayon mapaparusahan ang lahat ng pumili sa kasinungalingan sa halip na tumanggap sa katotohanan. Sa mga huling araw, isang global propaganda ang mangyayaring greatest lie ni Satan sa buong mundo. Marami po talaga madideceive dahil global nga ang deception sa panahon na ito. At ito'y nilantad na ng conspiracy theory ng Project Bluebeam na aking nabanggit sa Part 10C. Kaya kawawa ang maiiwan sa rapture dahil sa greatest lie malamang sila ay madideceive. Sa pangyayaring ito, yan ang magiging dahilan kung bakit matutupad ang propesiya na kakalabanin ng tao si Kristo balang araw sa Valley of Megiddo. Kaya malinaw na ang Battle of Armageddon ay labanan ng Diyos at ng tao. Na sa panahon na ito, tuluyan ng kontrolado ni Antikristo ang buong mundo para labanan mismo ang Diyos, na sa pag-aakalang ito ay isang alien invasion. Again, ang lahat ng ito ay atin ang napag-aralan sa Part 10C. Ngayon, ipagpatuloy po natin ang verse. At tinipon ng mga espiritu ang mga hari sa dakong tinatawag na Armageddon sa wikang Hebreo. Ang tanong, saan ba itong lugar na Armageddon na ito? Kung i-google mo ang meaning ng Armageddon, ito pala ay lugar na malapit sa Israel mismo. Ang sabi diyan, a biblical hill of Megiddo, an archaeological site on the plain of Esdraelon, south of present-day Haifa in Israel, the place where the last battle between good and evil will be fought. Kaya tinawag na Megiddo ang Armageddon dahil ang meaning ng Hebrew word na Armageddon ay kinuha sa salitang Har and Magdon, meaning the hill of Megiddo o burol ng Megiddo. Kung usapan war zone lang, ang Megiddo po ay the most strategically located city sa bansang Israel. Since Old Testament times, ang Megiddo talaga ay kilalang lugar na place of war sa kasaysayan ng Israel. Kung titingnan mo sa mapa, napakalawak at plain ang burol na ito. Sa lawak ng lupain na ito, dito magaganap ang pinakamakasaysayan na digmaan at pinakamadugong digmaan sa tanambuhay ng sangkatauhan, na ang tao ay lalaban mismo sa Diyos na nagkatawang tao. Ito ay interplanetary war na napapanood natin sa mga sci-fi movies, labanan ng Earth Defense laban sa ating Panginoong Hesus na nagmula sa labas ng daigdig. It seems na parang alien invasion ang mangyayari sa Battle of Armageddon. Ngayon, pag-aralan na natin ang pagkakasunod-sunod ng Second Coming of Christ. Ang unang mangyayari ay literal na mayayanig ang buong mundo. Kung babasahin natin ang pahayag ng ating Panginoong Hesus, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan.
Lucas chapter 21 verse 25 to 27, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao ay hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito sa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. So napaka-extreme lalo ng sinabi ng ating Panginoong Hesus. Ang linaw-linaw. So binabanggit diyan na after daw ng tribulation, meaning after daw ng 7 years of tribulation. At sabi sa verse na yan na sinasabi ng ating Panginoong Hesus ang unang senaryo ng kanyang second coming. Nakakatakot na pangitain sa langit, kagaya ng pagdilim ng araw, hindi pagliwanag ng buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kalawakan. At nabanggit diyan yung epekto nito sa mga tao ay hihimatayin daw sa takot sa sakuna ng sanlibutan. At nabanggit diyan na ang buong planeta ang epekto nito na magiging malinaw sa Book of Revelation. Ayon sa napag-aralan natin sa Part 10C, ang ika-6 na selyo, ang ika-7 trompeta, ang ika-7 mangkok na pot ng Diyos ay iisang senaryo. Ito ay harmonize sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus tungkol sa pagyanig sa sanlibutan, pagkatakot ng tao at nakakatakot na mga pangitain. Una, basahin natin muli ang ika-6 na selyo. Payag chapter 6 verse 12 to 17. At inalis ng kordero ang pang-6 na selyo, lumindol ng malakas, ang araw ay nangitim na parang damit na panluksa, at ang buwan ay naging kasimpula ng dugo. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin, parang mga bubot na bunga ng igos kapag binabayo ng malalakas na hangin. Naglaho sa langit na parang kasulatang inirolyo at nawala ang kanilang dating kinalalagyan ng mga bundok at mga pulo. Nagtago sa mga yugib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador at mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman at makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nila sa bundok at sa mga bato, tabunan ninyo kami para makubli kami sa mukha na nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Sapagkat dumating na malaging ng araw ng pagbubuhos ng kanilang puot, at sino ang makakatagal? Kapareho din ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hihimatayin sa takot ang mga tao sa mundo. At ito nga yung sinasabi na nagtago sa mga yungib na bato ang mga hari sa lupa, ang mga gobernador at mga pinuno ng hukbo, ang mga mayayaman at makapangyarihan at lahat ng tao, alipin man o malaya. At sinabi nga nila sa bundok at sa mga bato, tabunan na ninyo kami para makubli kami sa mukha ng nakaupo sa trono at makaiwas sa puot ng kordero. Sa verse na yan, gusto na ng mga taong mamatay dahil habang nangyayari ang malakas na lindol na ito, nakikita na nila ang ating Panginoong Hesus na bumababa unti-unti mula sa mga alapaap. Kaya talagang harmonize ito sa sinasabi ng ating Panginoong Hesus na hihimatayin sa takot ang mga tao sa buong mundo. Ngayon, harmonize din ito sa ika-7 trompeta. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 11 verse 15 at 19, hinipan ng ika-7 anghel ang kanyang trompeta at mula sa langit ay may malalakas na tinig na nagsasabi, ang paghahari sa sanlibutan ay nilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Verse 19, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit. At nakita ang kabanantipan sa loob nito, pagkatapos ay gumuhit ang kidlat, dumagundong ang kulog, narinig ang malalakas na ingay, lumindol at umulan ng yelo. So ang global disaster na ito habang nangyayari, may malalakas na tinig na nagsasabi na ang paghahari sa sanlibutan ay nilipat na kay Kristo na ating Panginoon. Maghahari siya magpakailanman. Ito ay announcement sa langit na maghahari na si Kristo dito sa lupa. Ngayon, harmonize din ito sa ika-7 mangkok at pot ng Diyos na parehong mangyayari sa dulo ng 7 years of tribulation. Revelation chapter 16 verse 17 to 21. Pagkatapos nito, ibinuhos ng ika-7 anghel ang laman ng hawak niyang mangkok sa himpapawid. At may nagsalita ng malakas mula sa tronong nasa templo, naganap na.
kumidlat, kumulog at lumindol ng napakalakas. Ito ang pinakamalakas na lindol sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Nahati 3 bahagi ng malaking lunsod at nawasak ang lahat ng lunsod sa buong daigdig. Hindi nakaligtas sa parusa ng Diyos ang tanyag na Babylonia. Pinainom siya ng Diyos ng alak mula sa kopa ng kanyang matinding puot. Nawala ang lahat ng pulo, gumuho ang lahat ng mga bundok. Umulan ng malalaking tipak na yelo na tumitimbang na halos 50 kilo bawat isa at nagbagsakan ang mga tao. At nilapastangan ng mga tao ang Diyos dahil sa nakakapangilabot na salot na dinaranas nila. Paliwanag na ang panahon na yan ay disim na ang taon. Akala nila masamang alien ang kalaban nila. Hindi nila alam ang Diyos na ang nilalapastangan nila. Maliwanag sa verse na yan na sa talaan ng kasaysayan ng buong mundo, ito ang pinakamalakas na lindol sa world history. Marami ang mga Bible scholar na naniniwala nagkaroon ng polar shifting ang planetang ito. Ang nakikita ni Juan na bumabagsak na bituin ay napabilis ang galaw ng mundo. Ang mundo ay mayayanig kapag dumating na ang ating Panginoong Hesus kasama ang mga trilyon-trilyong glorified body ng mga Kristiyano. Kung babasahin muli natin ang ika-6 na selyo, naglaho ang langit na parang kasulatang inirolyo. Ang kasulatang inirolyo ay parang ang kalangitan daw ay nabago ang posisyon ng ating mundo. Ang mga bituin na hindi natin nakikita sa gabi ay makikita natin sa ibang side ng mga bituin. Kaya nakakatakot nga naman ang pangyayaring ito at ito na yung pinakahuling salot sa Tribulation Age. Ngayon, dumako tayo sa susunod ng pangyayari sa Second Coming of Christ. Pangalawa, literal na mabubuksan ang kalangitan. Kung i-describe ko ang sitwasyon na ito sa modernong pananalita, meron parang isang malaking portal na bubukas sa langit para makita nila ang ating Panginoong Hesus kasama ang libo-libo at laksa-laksang mga anghel at mga trilyong mga believers na nakadamit na kulay puti. Hindi po ito pantasya dahil ang Biblia ay maliwanag po dito. Kung babasahin natin ang Mateo 24 verse 30, pagkatapos nililitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis sa lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapap at dumarating na may dakilang kapangyarihan. At sinabi rin sa Revelation chapter 1 verse 7, tignan ninyo, dumarating siya na nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga subibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Ganun nga ang mangyayari. Amen. Maliwanag diyan na sa pagpasok ni Kristo, mga saints at mga anghel magugulantang at mabibigla ang buong daigdig. Ang nakakaintriga dito ay paano siya mapapanood ng buong daigdig. Well, ang mga nasa Israel at Middle East ay makikita ang senaryong ito ng live. At syempre, buong daigdig ay mapapanood ito via telecast ng live social media na gaya ng Facebook, YouTube at mainstream media sa buong mundo. Dahil ngayon lang ito mangyayari sa kasaysayan ng buong mundo na parang mala-alien invasion ang mangyayari. Na akala ng tao sa mundo na isang masamang alien invasion ang mangyayari, pero hindi nila alam, lalo na yung mga walang alam sa Biblia, na ito ay Diyos na bumababa mula sa langit. Ngayon, ano ang kasunod? Ang pangatlo, literal na bababa si Kristo sa bundok ng mga olibo. Ang Mount of Olives ay matatagpuan po natin yan sa Israel. Ngayon, ayon kay Propeta Zacarias sa Old Testament prophets, ito ang sinasabi. Zacarias 14 verse 4, sa araw na iyon tatayo ang Panginoon sa bundok ng mga olibo, sa gawing silangan ng Jerusalem. Magkakaroon ng maluwang na libis sa gitna ng bundok, pagkat mahahati ito mula sa silangan hanggang kanluran. Ang kalahati ay mapupunta sa hilaga at sa timog naman ang kalahati. Well, ayon sa konteksto ng Zacarias chapter 14, ito ay propesiya na umuugnay sa Battle of Armageddon. Sabi diyan, literal na bababa si Kristo sa tuktok ng Mount of Olive at mahahati ito mula hilaga hanggang timog. Maliwanag na ang unang tapak ng ating Panginoong Hesus sa kanyang second coming ay nasa Mount of Olives. Actually, sa Mount of Olives din ang huling tapak ng ating Panginoong Hesus sa lupa nang umakyat siya sa langit. Same location ng pag-akyat, same location din ng pagbabalik. Basahin po natin ang senaryo.
Sa mga Gawa chapter 1 verse 10 to 11, samantalang nakatitig sila sa langit at sila'y papalayo, may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit. Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong Jesus na ito na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit. Maliwanag na sinasabi ng anghel na itong si Jesus na dinala sa langit ay bababa din sa eksaktong lokasyon. Ngayon, saan yung eksaktong lokasyon na siya ay umakyat sa langit? Ang sagot ay nasa verse 12. Verse 12, pagkatapos ay bumalik sila sa Jerusalem, buwat sa tinatawag na bundok ng mga olibo, malapit sa Jerusalem, na isang araw ng Sabat lakarin. Maliwanag sa verse na yan na galing sila sa bundok ng mga olibo after ng ascension. Meaning sa Mount of Olive umakyat si Jesus sa langit. Na ayon kay Propeta Zacarias, si Jesus ay darating na hindi lang sa parehong paraan, kundi sa pareho ding lokasyon o lugar. Kaya harmonize ang sinasabi ni Propeta Zacarias na bababa ang Panginoon sa tuktok ng bundok ng olibo at mahahati ang bundok na olibo na ito. Another proof na harmonize talaga ang Bible. Ngayon ang tanong, gaano ba kaposible na mahahati ang Mount of Olive balang araw o sa panahon natin ngayon? Well, nadiscover ito ng gobyerno ng bansang Israel na merong fault line ang Mount of Olives. Kung i-google mo kung gaano ito katotoo, ito ang sinasabi. Earthquake to split Mount of Olives. There's a fault line running right down the middle of Mount of Olives that was discovered in 1964. So noong 1964 lang pala na-discover ng mga scientists na may fault line na pala ang bundok na ito. Na magkaroon lang ng malakas na lindol, posibleng gumuho ang bundok na ito. Na yun ang dahilan kung bakit pinagbabawal ng gobyerno na magtayo ng hotel sa lugar na ito dahil may fault line na ang Mount of Olive. Kaya ito'y another proof na ang Biblia, ang propesiya ay tunay na salita ng Diyos talaga. Kaya sa araw na dumating ang ating Panginoong Hesus dahil sa akibat na lindol sa buong mundo, ang senaryo na sinasabi ni Propeta Zacarias ay mapupulfill na balang araw mahahati ang bundok ng olibo sa pagtapak ng ating Panginoong Hesus. Ngayon, pang-apat na kasunod nito ay pagkatapos bumaba ng ating Panginoong Hesus, pupunta siya agad-agad sa Bosra, Petra para sagipin ang mga natitirang lahi ng mga Hudyo na nagtatago dito. Kasama ang mga anghel, mga glorified body saints at iba pang mamamayan ng Hudyo para sa Armageddon. Ito ay nakapropesiya na po sa Biblia. Kung babasahin natin ng Isaiah chapter 64 verse 1, sino ito na nanggagaling sa Edom na may kasuotang matingkad na pula mula sa Bosra? Siya ay baluwalhati sa kanyang suot na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyon ang nagsasalita ng katwiran, makapangyarihang magligtas, sabi ni Yahweh. So sinasabi dyan na si Yahweh yung galing ng Bosra at may maringal na suot. So ang konteksto ng Isaiah chapter 64 ay patungkol sa Battle of Armageddon. Na ayon sa verse na yan, sa araw ng digmaan na yon, ang Panginoon daw ay galing sa Edom, Bosra. Magtataka kayo, anong ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Edom, Bosra? Ayon sa mga Bible scholars, tugma ito sa theory natin na ililigtas niya yung mga nagtatago na remnant ng Israel sa lugar na iyon. Isa pang verse, Isaiah 34 verse 6. Ang Panginoon na may tabak na puno ng dugo, ito ay ginawang mataba ng katabaan. Sa dugo ng mga kordero at mga kambing, sa taba ng mga bato ng mga lalaking tupa, sapagkat may handog ang Panginoon sa Bosra, isang malaking patayan sa lupain ng Edom. Sabi diyan, may handog daw ang Panginoon sa Bosra, isang malaking patayan sa Edom ang magaganap. Pagpapatunay na ipag-ihiganti ng ating Panginoong Hesus ang mga taong nagtatagong remnant ng mga Hudyo. Sila ay nagtatago na noong pa 3.5 years ago, since the middle of tribulation. At ito'y napag-aralan na natin sa part 9a. Sa araw na ito, ang Israel ay tatawag sa Diyos, kaya tumugon ang Diyos. At bumaba na ang ating Panginoong Hesus para tanggapin nila ang kanilang totoo at tunay na Mesaya. Ito ang makasaysayang araw ng Israel na tatanggapin nila si Jesus bilang kanilang hari at Mesaya. At labis sila magsisisi sa araw na ito. Na yan po ang dahilan kung bakit meron pong second coming of Christ.
Ngayon, ano ang susunod na mangyayari? Well, dito na po yung panglima, ang malawakang massacre sa Valley of Megiddo. Ito na yung araw ng Battle of Armageddon na sinasabi ng ilang mga theologians. Actually, ang salitang Battle of Armageddon ay wala po sa Biblia. Ito ay theory lamang ng mga iba't ibang Bible theologians. Ngayon, sa Revelation chapter 19, dito natin ipagpapatuloy ang ating pag-aaral na hindi natin natapos ng part 12c. Basahin po natin. Payag chapter 19 verse 11 to 21. Pagkaraan ito'y nabuksan ng langit at nakita ko isang kabayong puti. Ang sakay nito'y tinatawag na tapat at totoo sapagkat matuwid siyang humatol at makipagdigma. Para nagliliyab na po ang kanyang mga mata at napuputungan siya ng maraming korona. Nakasulat sa kanyang katawan ng pangalan niya, ngunit siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan na iyon. Puno ng dugo ang kanyang kasuotan at ang tawag sa kanya ay Salita ng Diyos. Ang verses na ito ay may halong literal at may halong simbolikal. Ang pagbukas ng kalangitan ay tunay na literal dahil sinabi na ng ating Panginoong Hesus na siya ay magmumula sa alapaap. Ang pagsakay sa kabayong puti ay sumisimbolo ng pananagumpay at handa sa pakikipagdigma. Kaya ang ating Panginoong Hesus kapag bumaba po siya ay hindi po talaga literal na nakasakay siya sa kabayong puti. Malabo pong mangyari ito na literal dahil napakamoderno na po ng panahon ngayon. Hindi na po uso ang kabayo. Yung sinasabi din na puno ng dugo ang kanyang kasuotan ay lumalarawan na marami siyang pinatay o papatayin sa oras na ito. At maliwanag na ang ating Panginoong Hesus ito dahil walang personalidad sa Biblia na tinatawag na salita ng Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus lamang. Ito'y mababasa natin sa John chapter 1 verse 1 at 14. Maliwanag na si Hesus ang nakasakay sa kabayong puti na ito. At yung sinasabi na parang nagliliyab na apoy ang kanyang mga mata, ito ay symbolikal. Nakasulat sa Revelation chapter 2 verse 18 at verse 21 ang kahulugan nito. Na ang kahulugan daw nito ay lumalarawan na si Jesus ay alam niya at nababasa niya kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Pinapakita na siya ay omniscient o alam ang lahat ng bagay. Pagpapatunay na siya ay Diyos. Payag chapter 19 verse 14, sumunod sa kanya ang mga hukbo ng langit na nakadamit ng malinis at puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. Kung babasahin natin ito sa English, ito ang sinasabi. The armies of heaven were following him, riding on white horses and dressed in fine linen, white and clean. So may kasunod daw na armies of heaven si Jesus na nakasakay daw sa kabayong puti at nakadamit daw na fine linen, white and clean. Ngayon ang tanong, sino itong nakadamit daw na fine linen, white and clean? Sa pag-aaral ng Biblia, hindi tayo kukuha ng sagot sa mga sabi-sabi o sa ibang book ng Bible o nasa ibang verse. Kundi kukuha tayo sa context mismo sa chapter 19. Kung aatras tayo ng verse 7 and 8 ng chapter 19 ito ang sinasabi. Let us rejoice and be glad, give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Fine linen, bright and clean, was given her to wear. Fine linen stand for the righteous acts of the saints. Sa verses na yan, malinaw ang sagot ng Biblia. Yung nakasuot daw na fine linen, bright and clean ay yung bride. At yung bride na ito ay yung mga saints. Sa madaling salita, yung armies of heaven na ito ay hindi mga anghel, kundi ito yung mga saints, ang church, o tayong mga believers, o yung bride of Christ, ang linaw-linaw. Pagpapatunay na kasama tayong maghahari ni Kristo dito sa lupa. Ang pagsakay ng mga saints sa kabayong puti ay pagpapatunay na sila ay mananagumpay. Since ang mga Kristiyano ay tinatawag na more than conquerors ayon sa Romans chapter 8 verse 37, na dahil kay Kristo tayo ay naging mananagumpay. Kaya ang senaryong ito, si Jesus at ang kanyang bride ay sasakupin na ang buong mundo. Kaya akala ng mga tao sa daigdig na tayo ay mga alien, na we are invading this planet. Ang katotohanan ito ay maaring isang pantasya sa mga hindi naniniwala sa Bible. Isang pantasya sa mga taong naniniwala sa kasinungalingan ng alien theory. Isa pa sa mapapansin nyo sa ating main verse na iba ang damit ni Kristo sa damit ng mga mananampalataya. Ang mga mananampalataya ay nakaputi, malinis at maliwanag. Ngunit ang ating Panginoong Hesus ay tigmak o puno ng talsik ng mga dugo.
So anong ibig sabihin nito? Usually kapag tigmak ng dugo ang kasuotan means ito ay figure of speech noong ancient times na nangangahulugang ikaw ay nakasurvive sa digmaan at marami kang pinatay. Ito rin ay sumasalamin sa pag-slaughter ng maraming tao. Kumbaga sa panahon natin ngayon, marami kang minasaker na tao. Kumpara mo sa mga mananampalataya na nakadamit na puti means hindi tayo warrior sa pagpunta dito sa lupa. Hindi tayo makikipaglaban. Meaning, sa Battle of Armageddon, sapat na si Kristo para makipaglaban sa mga bansang nagtitipon sa Valley of Megiddo. Si Jesus ay sapat na. Si Kristo pa rin ang bida, si Kristo pa rin ang may gagawin at wala tayong gagawin. Verse 15 and 16, may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlubig sa mga bansa. Mamamahala siya sa mga tao sa pamamagitan ng tungkod na bakal at paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nakasulat sa kanyang kasuotan at sa kanyang hita ang ganitong pangalan, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sabi diyan, yung Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ay kumakatawan na si Jesus ang pinakahari ng mga hari. Ang mga hari dito ay kumakatawan sa mga saints. Tayo ay maghaharing kasama ni Kristo, pero siya ang pinakahari natin. Kaya siya tinawag na Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon ayon sa context na yan. Ang sabi diyan, may lumalabas na tabak sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. At salita daw ng Diyos ang tawag sa kanya. Pinapakita sa verse na yan kung paano lalabanan ni Kristo ang mga milyong-milyong tao sa Valley of Megiddo. Ito ay simbolismo ng may halong literal na ibig sabihin. Isang salita lang ng ating Panginoong Hesus, lahat ng kalaban ay mamamatay. Walang ka-effort ang kanyang pakikipaglaban. Dahil ang sabi diyan, siya ay salita ng Diyos. Isang salita lang niya, babaha ng dugo sa Valley of Megiddo. Yan po ang kahulugan ng may matalim na tabak na lumalabas sa kanyang bibig upang gamitin niyang panlupig sa mga bansa. At isa pa si sinasabi diyan na paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos. So ano ibig sabihin nitong paagusin mula sa pisaan ng ubas ang alak ng puot ng Diyos? So ano ang connect ng pagpisa ng ubas sa puot ng Diyos? Well, nabanggit na ito ng mga Old Testament prophets regarding sa pagbaha ng dugo sa Valley of Megiddo. Kung babasahin po natin ang Isaiah chapter 63 verse 1, sino ito nanggagaling sa Edom na may kasuotan matingkad na pula mula sa Bosra? Siya ay maluwalhati ang kanyang suot na lumalakad sa kadakilaan ng kanyang lakas. Ako iyon na nagsasalita ng katwiran na makapangyarihan sa lahat, sabi ni Yahweh. So ito ay lumalarawan na ang ating Panginoong Hesus ay galing sa Bosra, Petra. At marami na siyang pinatay na kalaban doon. Ipagpatuloy po natin. Verse 2, bakit pula ang iyong kasuotan at ang iyong damit ay gaya niyong yumayapak sa pisaan ng alak? Aking niyapakan ang pisaan ng alak ng mag-isa at mula sa mga bayan ay wala akong kasama. Sa aking galit ay akin silang niyapakan at sa aking puot ay akin silang niyurakan. At ang kanilang dugo ay tumalsik sa mga suot ko at namantsahan ang lahat ng suot ko. Sapagkat ang araw ng paggiganti ay nasa aking puso at ang aking taon ng pagtubos ay dumating. Ako'y tumingin ngunit walang sino mang tutulong. Ako'y namangha ngunit walang umalalay. Kaya't iniligtas ko ang aking sariling kamay at ang aking puot sa akin ay umalalay. Aking niyapakan ang mga bayan sa aking galit. Nilasing ko sila sa aking puot at ibinuhos ko sa lupa ang kanilang dugo. So pinapakita diyan yung puot ng Diyos. Dahil sa sobrang puot niya, natalsikan siya ng mga dugo ng kanyang pinatay. At ang pisaan ng alak o ubas ay lumalarawan sa pagbaha ng dugo. Ngayon, naging malinaw ito lalo sa Book of Revelation. Revelation chapter 14 verse 19 to 20. Kaya ginamit ng anghel ang kanyang karit, inani ang mga ubas at inihagis sa pisaan. Ang pisaang ito'y lumalarawan ng matinding puot ng Diyos. Pinisa sa labas ng bayan ang mga ubas at mula sa pisaan ay bumaha ng dugo. Ang lawak ng baha ay umabot na hanggang 300 na kilometro at ang lalim ay kasintaas ng nguso ng kabayo. Ang pangitain na ito ni Juan ay nasa dulo ng Tribulation Age. Pinapakita dito kung ano ang pinaka-climax ng puot ng Diyos.
Ginamit diyan yung figure of speech na pagpisa ng mga ubas. At maliwanag diyan na ang pagpisa ng ubas ay lumalarawan sa pagbaha ng dugo. Ang lawak daw ng pagbaha ng dugo nito ay aabot sa 300 kilometer. At ang lalim daw nito ay sintas ng nguso ng kabayo o 5 feet to 6 feet. Ganyan inilalarawan ang magiging massacre sa Valley of Megiddo. Gaya na napag-aralan natin sa Part 10C, lulusob ang mga Kings of the East para sa Armageddon na naging dahilan kung bakit natuyo ang ilog Euphrates. Kaya ito ay mga bangkay ng 200 million na Chinese at 100 million ng mga tao na nagmarcha mula sa silangan. Remember, ang mga hari sa silangan kasama ang mga Chinese ay umaabot ng 200 million na tao. Kapag po sinabing pinisa means pipisain ng literal ang katawan ng tao sa isang salita lang ng ating Panginoong Hesus. Remember, hawak ng ating Panginoong Hesus ang lahat ng life forms dito sa daigdig, maging ang pagkontrol sa mga atoms. Kaya sa isang salita lang ng ating Panginoong Hesus, kayang-kaya niyang pasabugin ang katawan ng 300 na milyon na tao sa isang iglap lamang. Kaya ang paaagusin mula sa pisaan ng ubas ay isang figure of speech, meaning ito ay pagbaha ng dugo. Kung iintindi natin ang istorya, mamasakre rin ni Kristo yung mga milyong-milyong tao sa Valley of Megiddo na nagtitipon para labanan siya. Ito ay isang nakakakilabot na propesiyang mangyayari balang araw ayon sa propesiya ng Biblia. Balik tayo sa main verse 17 to 18. Nakita ko naman ang isang anghel na nakatayo sa araw. Tinawag niya ang mga ibon sa himpapawid. Halika kayo at magkatipon sa malaking handaan ng Diyos. Kainin ninyo ang laman ng mga hari, ng mga kapitan, ng mga kawal, ng mga kabayo at ang kanilang mga sakay. Kainin din ninyo ang laman ng lahat ng tao, alipin at malaya, habak at dakila. Well, ang verse na ito ay isang pangitain na isang carnage o pagpatay ng isang malaking bilang ng mga tao. Iniimbitahan ng anghel yung mga ibon o buwitre para kainin yung mga laman ng patay na tao sa Megiddo. Kung sa second coming of Christ ay may piging sa lupa, gayon din ang mga buwitre. May piging din sila para kainin ang mga laman ng mga taong patay sa Megiddo. Verse 19. At nakita kong nagkatipon ng halimaw at mga hari sa lupa, kasama ang kanilang mga hukbo upang kalabanin ang nakasakay sa kabayo at ang hukbo nito. So maliwanag sa verse na yan na pangunguna ng Antikristo at bulang propeta ang mga world armies na nagkakaisa para labanan si Kristo mismo. Pagpapatunay na ang Antikristo ay may pasimuno sa labanang ito. Verse 20. Nabiyag ang halimaw, gayon din ang muwad na propeta na gumagawa ng mga kababalaghan sa harapan ng halimaw upang dayain ang mga taong may tanda ng halimaw at sumasamba sa larawan nito. Ang halimaw at ang huwad na propeta ay inihagis ng buhay sa lawa ng apoy na nagliliyab na asupre. Maliwanag sa verse na yan na yung katapusan ng Antikristo at bulahang propeta ay magwawakas sa pagtapos sa kanila ng buhay sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Silang dalawa ang unang tao sa Gehenna Hell or dagat-dagatang apoy. At dito magwawakas ang one world government at one world religion ni Satanas sa buong mundo. Verse 21. Ang kanilang hukbo ay pinatay sa pamamagitan ng tabak na lumalabas sa bibig ng nakasakay sa kabayo, na busog ng husdo ang mga ibon sa pagkain ng kanilang mga bangkay. Well, kagaya na nasabi ko kanina, ito'y kasama sa propesiya ng matinding massacre na mangyayari sa kasaysayan ng daigdig kung saan si Kristo mismo ang pumatay sa kanila sa pamamagitan ng isang salita lamang. Remember, hawak ni Kristo ang buhay ng tao, kaya sa pamamagitan lamang ng isang salita, kayang-kaya niyang pasabugin ang katawan ng tao sa puntong dumanak ang dugo ng mga ito. Kaya ang verse 21 ay pagpapakita ng pagbabaha ng dugo sa Valley of Megiddo. So, maliwanag na walang battle ang mangyayari sa second coming of Christ. Technically, walang laban ang mangyayari. Bagamat intensyon ng Antikristo na labanan si Kristo, ngunit siya ay no match o walang kalaban-laban sa ating Panginoong Hesus. Kaya hindi Battle of Armageddon ang dapat itawag sa propesiyang ito, kundi the Massacre of Armageddon ang dapat itawag dito. So hindi pala totoo yung mga tinuturo ng ibang nagtuturo ng eschatology
Oo, yung mga palabas sa mga Hollywood movies ng Battle of Armageddon ay battle talaga o isang close fight. No, wala pong labanang mangyayari. Ito ay isang malawakang massacre na hindi malilimutan ng sangkatauhan na si Kristo lang ay sapat na para tapusin sila. Ngayon, big idea, basahin po muli natin ang outline ng ginawa natin kanina. So ang Battle of Armageddon ay una, ang pagtitipon ng Diyos sa lahat ng bansa para sa isang labanan. Pangalawa, ang lahat ng bansang ito ay nagtitipon sa iisang lugar. Pangatlo, paglipol ng Diyos sa mga hukbo ng mga bansa. Pang-apat, ang literal na pagbabaha ng dugo. At ang panglima, ang nakakatakot na pangyayari sa araw, buwan at mga bituin at sa kalangitan. Alam ko meron pa kayong mga tanong sa Second Coming of Christ. Kaya ang Second Coming of Christ ay ating pagpapatuloy sa Part 13b.